Isang taon na naman ang lumipas, 12 buwan, 365 araw, 24 oras na nag-abang, tumutok at nangalap ng mga balitang naganap sa loob at labas ng ating lalawigan ng Nueva Ecija, ang inyong kaibigan TV48. Kasunod ng pagdiriwang ng bagong taon ay ang makulay na pagdiriwang ng 3 hari ang ating nasaksihan sa lungsod ng Gapan na dinumog ng mga mamamayan mula pa sa iba't ibang lugar. Tinutukan din ng TV48 News Team ang naganap na 38 State Colleges and Universities Athletic Association Sports Olympics na ginanap sa Nueva Ecija University of Science and Technology. Simula sa parada ng mga paaralang kalahok, opisyal na pagbubukas ng palaro hanggang sa pagtatapos nito. Nasaksiyan din ang patalbugan ng mga kalahok sa Mr. and Miss Squaha 2014. Napatunayan sa ginanap na Squaha ang husay ng mga manlalaro mula sa buong rehiyon sa larangan ng sports. Hindi rin natin pinalampas ang iba't ibang prestihiyosong beauty pageant sa lalawigan na ginanap sa buwang ito. Kabilang dito ang Binibining Muñoz 2014, Binibining San Antonio 2014 at Little Miss San Antonio 2014. Samantala, inihatid din ng TV48 News Team ang mga tunay na impormasyon ukol sa iba't ibang krimen at nakapangingilabot na pangyayari sa lalawigan ng Nueva Ecija. Kabilang narito ang natagpuang chinap-chap na bangkay ng isang lalaki sa Rizal, Pinagpanaan Road sa bayan ng Llanera. Matinding pakpakan sa larangan ng sayawan ang ipinamala sa pagitan ng 3 universidad sa ginanap na dance sports competition sa Nueva Ecija Doctors Hospital Gymnasium na may temang A Night with the Governor. Masayang balita ang bumungad sa mga tapat na kawani ng pamahalaang bayan ng Gabaldon sa pagpasok ng unang buwan ng 2014. Dahil nag-create ng 15 mga bagong posisyon ang lokal na pamahalaan para sa mga empleyado ng munisipyo na naglilingkod na sa taong bayan sa loob ng 2 hanggang 12 taon. Sa bayan naman ng Gimba, first time na ginamit ang bagong gawang gusali ng Sangguniang Bayan na tinawag na Severino Bernardino Hall na isinunod sa pangalan ng dating punong bayan na nagkakahalaga ng 7 milyong piso. Inihiwalay umano ang tanggapan ng legislative sa executive para maging bukas sa taong bayan, hindi tulad sa dating opisina ng SB na maingay at hindi kasya ang mamamayan ng Gimba. Animoy isang regalo na sadyang ipinagkaloob sa ama ng lalawigan Governor Aurelio Humani ang pagbababa ng Supreme Court ng isang TRO o Temporary Restraining Order na nagpaliban sa dapat sana'y gaganapin plebisito ng pagiging HUC o Highly Urbanized City ng Cabanatuan na itinapat sa petsa ng kanyang kaarawan. Nag-issue po ng TRO Supreme Court. But even if there will be the issuance of temporary restraining order, dapat yung isipin, yung TRO, dahil kailangan desisyonan ng Korte Suprema yung merito na dapat buong probinsya, hindi lang Cabanatuan. Ipinagpaliban sapagkat hindi pa sila buo kung ano ang magiging desisyon. At kung magkakaroon ng plebisito, bago magkaroon ng desisyon, ay magiging parang both kinakadeli kung maliwala ang plebisito. Pinagbigyan ng kataas-taasang hukuman ang kahilingan ni Governor Oy na pag-aralan muli kung sino ba ang dapat lumahok sa plebisito, ang mga botante ba ng Cabanatuan o botante ng buong lalawigan. Naging mainit na issue ang pagpapakalat ng isang liham ng CELCOR na nagsasabing hindi magtataas ng singil sa kuryente sa Cabanatuan pagkus bababa pa raw ang presyo ng kuryente.
Ngunit, nang mag-imbestiga ang TV48, napag-alaman na sa ibang mga barangay bumaba nga ang singil ng kuryente pero sa ibang lugar ay wala naman naging pagbabago. Nasa 600, 700 baht. Pero ngayon po ba yung pagbabago ba lang? Hindi nga po eh. 9,000 something. Pero ngayon po ba na ito? Halos hindi nagkakalayo. Puro matataas siya. Isang kon lang yung kuryente namin. Isang bumbilya lang. Eh, sinisingil kami ng 130. Yung binayaran namin 37.11. Ang tanong sa mga Cabanatueño, mukhang may pinapaboran yata ang Celcor? Ang palagay ng mga Cabanatueño, ginamit ang kuryente para makuha ng kung sino mang nasa likod ng Celcor ang kanilang simpatya para sa kanilang boto sa plebisito ng HUC. Kinilig at muli tayong umibig sa ating natunghayan na 22 pares na nag-isang dibdib sa ginanap na Kasalang Bayan 2014 sa bayan ng Saragossa. Muli po, magandang umaga po. Yung dalawa lang ang magkasama ayon sa tinakda. Sa pagtutulungan ng local government unit ng Saragossa at NSO o National Statistics Office ay matagumpay na naisagawa ang ika-12 taon na pagdiriwang ng Kasalang Bayan sa bayan ng Saragossa. Ang naganap na Kasalang Bayan ay libreng ipinagkaloob sa mga pares, layunin makatulong sa mga mahihirap at mga nagsasamang walang kakayahang magpakasal. Taon-taon din pinagdiriwang sa buwan ng Pebrero ang Paistimaka Festival sa bayan ng Cabiao na nilakapan ngayong taon ang temang Sulong Cabiao, voluntarismo sa puso ng bawat Cabiaoenyo. Formal din ipinakilala ang Cabiaoan na siyang replikan ng Cabiao na isang panggiling ng tubo o sugarcane na nagmula pa noong panahon ng Espanyol. Bilang bahagi pa ng masayang pagdiriwang ng kapistahan ay pinamalas ng mga mag-aaral ang kanilang mga talento sa pagsasayaw sa naganap na street dance competition sa bayan ng Cabiao. Nakamit ang bagong sikat elementary school ang kampyonato sa junior division. Habang sa senior division ay nagwagi naman ang Cabiao PUP. Sa buwan ding ito, inilahad ng bagong halal na presidente ng Liga ng mga Barangay sa buong Pilipinas na si Bokal Edmond Abisamis ang kanyang mga plano o agenda sa kanyang panunungkulan. Number one is to unite the National Liga at magkaroon ng full cooperation sa lahat ng members. Dahil ako naniniwala na pag may unity and full cooperation, mas marami kaming ma-achieve. No, pagka meron ng ganun, siguro pag-uusapan na namin yung mga details kung ano-ano ang mga kailangan ng bawat region, bawat probinsya. At siyempre, special yung Nueva Ecija. Nakakuha si Abisamis ng 68 votes out of 120. Maituturing umunong landslide ang kanyang pagkapanalo na lubos naman niyang ipinagpasalamat. Sa buwan din ito, sinimulan tuparin ng provincial government ang ipinangakong regraveling of roads sa 23 barangay sa bayan ng Talugtog. Bunsod umano ito ng mga baku-bakong kalsada sa halos lahat ng barangay sa kanilang bayan. Lubos naman ang naging pasasalamat ni Mayor Quintino Caspillo Jr. dahil sa ibinabang proyekto ni Governor Aurelio Umali para sa kanyang bayan. Umarangkada din ang Toda Pasada kung saan nagbigay ng 200,000 pondo ang senador na si Alan Peter Cayetano sa samahan ng mga tricycle owners and operators sa lungsod ng Cabanatuan. Ang Toda Pasada ay isang proyekto ng pamahalaang panlalawigan katuwang ang PSEDO at Employees Consumer Cooperative na kung saan maaari na makahiram ng pera ang mga miyembro ng asosasyon sa mababa nitong interes. Ito na po yung pag-asa. Kaya ang provincial government na kung saan ating pinaunahan ang Toda Pasada, ito po ang ating kaibigan na wala pong inisip kundi sa kapakanan ng ating mga magta-tricycle. Kaya dito po niya personal na niya ilulunsad ang kanyang programa na makakatulong at magiging pag-asa ng ating mga magta-tricycle. Buwan ng Marso, ito ang nagsilbing panahon sa pagbibigay parangal para sa mga magulang na walang sawang sumuporta, umunawa at sa mga mag-aaral na nagbigay, nagpamalas ng kanilang sipag at pagpupursige
upang makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Masaya po kasi yung paghihirap ko yun. Nararamdaman ko po siya ngayon na yes, success. Yun po. Naging panauhing pandangal pa ang ina ng lalawigan at 3rd District Congresswoman Cherry Umali sa graduation march ng mga mag-aaral ng NES o Nueva Ecija High School Batch 2013 at 2014. Sa kabila ng maraming pagsubok na dumating, bagyo, baha, lindol, mga iskandalo, nananatili pa rin tayong matatag, puno ng pagmamahal at pag-asa. Kasunod nito, ilang pista rin ang ipinagdiwang sa ilang bayan at lungsod sa lalawigan na nagpakita sa yaman ng kulturang Pinoy, partikular ng mga Novo Ecijano. Kabilang na ang Ragragsak Tigimba sa bayan ng Gimba at Anihan Festival sa lungsod ng Santa Rosa na siyang nagbigay kasiyahan at tuwa sa mga Gimbanians at Santa Rosanians. Sa buwan ding ito, naging maingay ang mga usapin sa kabuhayan ng mga magsasaka. Nauna rito ang mainit na usapin sa mga imported na sibuyas na siyang pumapatay umano sa kabuhayan ng mga magsasaka sa bayan ng Pungapon. Humantong pa sa isang protesta ang isinagawa ng mga magbubukid sa harap ng munisipyo ng Pungapon. Isinisigaw ang mariin nilang pagtutol sa pagdagsa ng mga imported na sibuyas sa mga pamilihan at karampatang aksyon sa lokal na pamahalaan maging sa nasyonal upang masolusyonan ang kanilang mga hinaing. Narito po kami upang irehistro ang ganitong panawagan at hindi kami titigil sa aming demokratiko at karapatang ito. Kasabay nito ang pagsuporta ng ilang mambabatas sa mga resolusyong inihain ng mga manggagawang bukid sa lalawigan na ginanap sa Aracelis Restaurant sa Del Pilar Street, Cabanatuan City. Matapang ring nagpahayag ng paghamon sa mga mambabatas si Gimba Vice Mayor Nestor Bernardo na maging tapat sa paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Hinihikayat nating lahat ang mga mambabatas dito na isulong ang pagkapasa ng mga gawaing nagkapasa sa lahat ng inahay dito ng mga mungkahing resolusyon o ordinansa o panukalang batas. Kasama pa rin ang mga magsasaka. Nagkaroon naman ng pagtitipon sa pagitan ng mga ito at ng DAR o Department of Agrarian Reform ukol sa direktang epekto sa kanila ng pagawaing kalsada ng gobyerno. Tinatayang hindi bababa sa 2,000 kabahayan sa Santa Rosa at humigit kumulang 10 lungsod at bayan ang direktang maaapektuhan ng expressway. Ayon sa Vice Chairman ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, dapat sana'y magkaroon ng public consultation ukol sa gagawing kalsada dahil nangangamba ang ilang residente ng Santa Rosa sa posibleng pagbaha sa kanilang lugar kapag natuloy ang proyekto. Ang itsura dyan, mapapalayas sila doon sa mga lupaing kanilang mga tinitirikan. At mukhang wala pa namang ipinababatid mismo ng gobyerno sa tulong ng mga lokal na gobyerno sana para ipaalam itong proyektong ito sa mamamayan sa pamamagitan ng public consultation upang sa gayon ay maidaan sa wastong proseso yung paglulunsad ng gobyerno natin sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga proyektong ito. Kasi sa ating pagkakahalam, kung ito ay may environmental impact o kung tawagin ay social impact, dapat sana ay magkaroon muna ng public consultation. Samantala, bago magtapos ang buwan ng Marso, isang public hearing ukol sa plano ni Nueva Ecija Governor Aurelio Oye Umali na gawing Nueva Ecija Business Hub ang Old Capitol Compound sa Cabanatuan City at Government Center ang Palayan City ang dinaluhan ng mga kawani at kinatawan ng mga government agency. Sinabi ni Governor Oye na panahon na umanong makilala ang lalawigan bilang isang mainam at malawak na lugar para sa mga mamumuhunan. It's about time, since we are positioning the province of Nueva Ecija, and since we want to support the economy of Nueva Ecija, how can we attract people coming here? If we
tournaments we have in livable space.